Nag-angat ng tingin si Camille mula sa file na tinutunghayan sa computer monitor nang pumasok si David sa study. Kanina nang pumasok doon si Franco, nais sumama ng kanyang loob nang hindi man lang siya nito tinatapunan ng tingin. Inabala kaagad nito ang sarili sa pagbabasa ng mga pipirmahang papeles. "Hi." Nakangiting bati sa kanya ni David. "Coffee break na. Halika, sabayan mo na ako." Nararamdaman niyang nais lamang nitong makausap siya. Marahil ay kinausap na ito ni Franco tungkol sa nangyari at sa nalalapit nilang kasal. Sige. Tumayo na siya at akmang yayayain din si David, ngunit tumayo rin ito at tinungo ang sulok na kinalalagyan ng isang filing cabinet. Pasimple na lamang siyang nagbuga ng hangin bago binalingan si David. Sa hardin siya nito dinala, sa ilalim ng wooden arbor na may tanim ng grapes na tanim ng hardinero. Nahinuha niyang plano talaga nitong doon sila mag-usap matapos niyang makitang naroon ang dalawang magkaharap na garden chairs. Nag-abala pa talaga itong maglagay ng upuan doon. Tahimik nga naman sa lugar na iyon at sa pangungubli ng makakapal na halaman, walang makakapuna sa kanila. "Kinausap ako ni Franco." Simula nito nang makaupo na siya. "Anong sinabi niya sa'yo?" "Ikakasal na raw kayo, tigilan ko na raw kung may balak akong ligawan ka." Anitong seryoso ngayon na taliwas sa madalas na masayahing mukha. "Ang pagkakamali ko lang, pumayag akong umalis ng kwarto ko nang mataranta ako sa utos niya. Nasiro tuloy yung una mong plano. Pero kung ayaw magpakasal kay Franco, makakagawa pa tayo ng paraan, Camille." "Ano pang paraan? Nasa isip na ng lola mo at ng stepmother ko ang impresyon sa nakita nila sa amin ni Franco kahapon. Pwede tayong umalis dito. Mag-iwan tayo ng palatandaan sa kanila na lumayo tayo. That way, makakapagpakasal na tayo kung gusto mo. At pagbalik natin dito, wala na silang magagawa pa. Matutuwa ng stepmother mo pag nagkataon. Malalaman mo na rin kung sinong tunay mong ina. Pakakasal tayo." Ulit ni Camille sa nauna nitong sinabi. "Of course, kung gusto mo lang naman. Alam mong hindi kita tatanggihan. Pero kung gusto mo pa rin ang no strings attached at peke lang maging kasal natin, okay lang sa akin." Napatitig siya kay David nang may maalala. "Pero bakit sinabi sa akin ni Franco na hindi mo ko mapapakasalan?" Naglihis ito ng tingin. "Huwag mong intindihan ng isang yun. Gusto ko lang nun para sa kanyang sarili kaya gumagawa siya ng kwento." Hindi niya magawang umimik. May pakiramdam siyang may mga lihim ang magpinsan na hindi kusang ipaalam ng mga ito sa kanya. Naguguluhan na naman tuloy siya. "Well, pag-isipan mo ang sinabi ko. You know how I feel about you. Siguro naman, kung nagsasama na tayo, matutunan mo na rin akong mahalin. But if you opted for the second plan, okay rin naman sa akin. I won't force you into anything you didn't like." Ngunit magagawa kaya niya itong mahalin gayong sa simula pa lamang ay ang pinsan nito ang pinili ng puso niyang mahalin? Wala na bang ibang paraan? Malungkot itong ngumiti. "Meron pa naman siguro. Hayaan mo. Tutulungan kitang mag-isip pa. Sana lang, makapagpasya ka na kaagad bago tayo gahulin sa panahon. Knowing Franco, wala yung aaksayang panahon para lakarin ang inyong kasal." Laglag ang mga balikat na napahalumbaba si Camille. Bakit ba siya nasuot sa ganitong sitwasyon? "So, ano sa palagi mong pinakamabuting gawin ngayon?" Napamata siya kay David. Hindi siya makapaniwala na martir ito pagdating sa pag-ibig. Alam nitong hindi niya ito mahal. Ipinauubaya sa kanya nito ngayon ang pagpapasya sa kanilang sitwasyon. Hindi ko alam. I'm sorry pero hindi ko pa alam." Nagpapaunawang saad niya rito. Hindi ganito ang inaasahan niya. Gusto tuloy niyang sisihin si Franco. Kung hindi sa pakikialam nito, maayos sana ang magiging drama nila ni David. Tumayo ito, bahagyang ngumiti at pinisil siya sa balikat. "Okay, muna nating piliting mag-decide ka ngayon. I'm sure makakapag-isip-isip pa tayo ng ibang paraan sa ibang araw." Tiningala niya ito. Ginagap niya ang kamay nitong nasa kanyang balikat. "Salamat, David. Salamat dahil naiintindihan mo ko." Lumawak na ang ngiti nito. "Basta rin lang makakaya ko, Camille.
Hindi ka magdadalawang salita sa akin. Nasa ganun silang ayos nang lapitan sila ng formal ang anyo na si Franco. Nasa iyo pa bang susi ng pick-up? Tanong nito kay David. Oo. Iniabot naman ni David dito ang hinihingi nitong susi. Sinulyapan lamang siya ni Franco pagkatapos walang imik na itong lumakad palayo. I wonder kung anong nakita nila Lola at Tita Maricar na eksena kahapon para ideklara nilang ipakasal kayo agad ng pinsan ko. Saglit lamang siyang napatingala kay David bago nag-iinit ang mga pisnging nagbaling siya ng tingin. Nakapaghapunan na si Camille nang dumating si Franco. Mukhang pagod na pagod ito. Imbes na sa sariling silid ay nakita niyang tumuloy ito sa balkonahe. Udyok ng pag-aalala ay sinundan niya ito roon. Nakita niyang nakahiga ang katawan nito sa rocking chair na madalas upuan ni Lola Linda kapag nagpapahinga ito sa balkonahe. Pikit ang mga mata. May humaplos na awa sa puso niya. Nang mapalapit siya rito, hindi na siya nag-isip, lalo pa siyang lumapit sa rocking chair. Bago pa siya makapagsalita ay nagmulat na ito ng mata, walang kibong tinitigan lamang siya. Gusto mo na bang kumain? Pangunguna niya. Ipaghahain kita. Mamaya na ako kakain. Inalis nito ang kaliwang braso sa armrest ng rocking chair at tinapik iyon sa tahimik na pag-iimbitang maupo siya. Kahit medyo nag-aalangan, sinunod niya ito. Naupo siyang patagilid habang ang katawan ay nakapaharap dito. Walang salitang kinuha nito ang kanyang mga kamay. Humaba pa ang katahimikan sa pagitan nila. Tahimik lamang nitong pinagmamasdan ang kanyang mukha. Pagod ka? Gusto mo ng masahe? Nahihibang niyata siya para iyon ang ialok dito. Ngumiti na ito, and his expression became softer and gentler. Sige nga, please. Sabi nito, sabay turo sa noo. Tumalima siya. Marahang humagod ang kanyang mga daliri sa noo nito at ulo. Napapikit naman ito. He let a sigh out of relief after a moment. Nang mga sandaling iyon, pinupuno siya ng kakaibang pakiramdam. Pakiramdam na nais niya itong i-comfort, pagsilbihan at gawin ang kanyang magagawa upang mawala ang pagod nito. She felt an overwhelming tenderness towards him at hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit siya nakakadama ng ganoon. Ngunit ng mga sandaling iyon, para sa kanya, isa iyong biyaya, isang kaligayahan. Kaligayahang pagsilbihan at maglambing dito hindi pa man niya ito asawa. Maya-maya lamang ay nagmulat na si Franco ng mga mata, sabay hawak sa kanyang mga pulsuhan. Walang imik nitong hinagkan ang likod ng kanyang mga kamay. Pinigil niya ang sariling kiligin sa ginawa nito. Nagtayuan na yatang lahat ng mga balahibo niya sa katawan sa pagkapukaw ng mga banyagang sensasyon. Would it be alright if I hold my future wife? Malambing nitong saad. Siya naman ang hindi nakaimik. Sana ay ginawa na lamang nito ang hinihiling sa halip na tanungin pa siya. Paano niya ito sasagutin kung wala siyang gustong gawin gayon kundi ang yakapin ito at mapabilunggo siya sa mga bisig nito? Inakala yata nitong tumatanggi siya kaya binitawan nito ang kanyang mga kamay. Nawala ang malambot na ekspresyon sa anyo nito at nahalinhan iyon ng kapormalan. Ibig niyang manlumo. Ayaw niyang maalis ang mga romantikong atmosfera sa pagitan nila, ngunit sumusuko ito kaagad. Tumayo siya. Bago pa siya panghinaan ng loob, ay umupo siya sa harap ng nabiglang si Franco. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Otomatiko namang pumalibot ang mga bisig nito sa kanyang katawan. Nagkasabay pa sila sa kontentong pagpapakawala ng hininga. Sabay silang nagkatawanan. Humapit pang lalo ang mga braso nito sa pagkakayakap sa kanya habang marahan nitong pinaibo ang rocking chair. She let her hands play onto his muscled arms, feeling his strength, his warmth. Nang mga sandaling iyon, habang nakakulong siya sa malapad nitong balikat, ninanamnam ang seguridad ng malakas at matatag na tibok ng puso nito. Lumipad ang lahat ng kanyang alalahanin tungkol sa kung sino at nasaan ang tunay niyang ina.
Nagtagal sila sa ganoong ayos. Kung hindi lamang inaalala niyang baka mangalay na ito sa bigat niya, hindi pa sana niya gustong humiwalay sa katawan ni Franco. Kumalas siya mula sa pagkakayakap nito at tumayo na. "Halika," wika niya, sabay hila sa kamay nito. "Ipaghahain na kita." Nagpahila naman ito, ngunit sa halip na humakbang ay bumitiw ito sa kamay niya at hinawakan siya sa magkabilang gilid ng mukha. Nakangiti ito at nagniningning ang mga mata habang nakatitig sa kanya. At nang bumaba ang mukha nito sa kanyang mukha, inakala niyang hahalikan siya nito. Napapikit siya, ngunit hindi sa bibig niya naramdaman ang mainit nitong labi kundi sa kanyang noo. Inakbayan na siya nito pagkuwan. Iniyakap pa nito ang isa niyang kamay sa katawan nito. Sa ganoong ayos sila bumaba sa hagdan patungo sa komedor. I'm happy for you, friend! Nasundan pa ng impit na tili na sinabi ni Joy kay Camille. Kausap niya ito sa kanyang cellphone. Sa sobrang excitement yata nito, sa halip na mag-text ay tumawag na lamang. Napabuntong hininga siya, na wala naman ang pag-iingay nito. "Oh, bakit? Hindi ka masaya? Franco is such a hunk." Ilang ba dapat na maging basehan para gustuhin ng isang babae na makasal? Hey, alam nating pareho sagot dyan. Ano bang problema? Naging seryoso na ang tinig nito. "Honestly, Joy, I have mixed emotions right now. Bali-balik na rin kung anong mga pangyayari. Napilitan pa rin si Franco. In the first place, hindi ko pa naman gustong magpakasal. Binablockmail lang ko ni Tita Maricar kaya niya ako napasunod sa gusto niyang mangyari. Napumalpak naman dahil ang gusto niya para sa akin ay si David." Ipinagtapat niya rito ang sinabi ng kanyang madrasta tungkol sa tunay niyang ina. Sinabi rin niya rito ang koneksyon ng kutob niya sa narinig na pag-uusap ng Tita Maricar niya at ng kaibigan nito. "Ako naman, Camille, ang hirap naman ng sitwasyong kinalalagyan mo ngayon. Alam mo ba kung saan nakatirang kaibigan ng tita mo?" "Hindi nga eh. Tingin ko, hindi naman taga-bukid na ng kaibigan yun ni Tita Maricar. Pero kung makakausap ko siya, alam kong mapapaamin ko siya tungkol sa whereabouts ng mother ko. Pakiramdam ko kasi sa mga sinabi niya, pabor siya na makita ko ng tunay kong ina." "May alam kaya si Lola Linda tungkol sa kanya? Di ba? Magkabarkadang father mo at si Tito Marcelo? Wala rin siyang alam sa palagay ko. Dahil kung mayroon, nasabi na sana niya. Alam nating hindi siya pabor sa pagtira ko sa poder ng stepmother ko. Kaya nga nang mangyaring nakita niya sa amin ni Franco, nagpilit siyang dito na sa villa ko tumira." Naging mapanudyo na ang tinig nito. "Tell me, asarap bang humalik si Franco?" Natawa na si Camille. "Grabe, invasion na yun ng privacy ah." "Ito naman oh, para sasabihin mo lang kung oo o hindi, ipagdadamot pa." "Sa akin na lang po yun." "Pasaway ka." Iyon lamang at inoff na nito ang cellphone. Naiwan naman si Camille nag-iisip sa huli nitong sinabi. Napakabilis na mga pangyayari para niya malimot kung ano nga ba ang pakiramdam ng halik noon ni Franco. Parang dumaan lamang iyon. Parang hindi nangyari. Tuluyan na bang umibig si Camille kay Franco? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.